Ito lang ang presidente walang project. Again, isang flood control project na 72,374,852.10 ang presyo. Ito ay dapat tapos na noong October 2024, pero ngayon pa lang ginagawa. Itong proyektong ito ay nasa Tandangan Bridge and West Bank ng Bintaro, Ilocos Norte. At ang huli ay ang construction at rehabilitation of flood mitigating facility within major river basins at principal rivers, construction of flood mitigating structures along the Wangin River Basin. Ito ay nasa Barangay Gabo, Ilocos Norte. Ang halaga nito ay 48,999,813.46. Dapat tapos na ito ng 18 October 2024. Kaya lang, ito ay nawasak. Bob, yun nabanggit niyo po na affidavit kasi yun po yung reason kaya hindi natuloy yung pag-appeal niyo sa So, Nasaan yung ano? Akin. Kailangan po meron kayong prior submission sa kanya. Hindi, nandito. Invitation muna. Mr. Luis Chavez Singson, President Emeritus League of the Philippines, Mayor's League of the Philippines, former Governor of Ilocos Sur. Invitation and request for affidavit in the matter of sinabi rito. Ang sabi niya, isasubmit ko ito, please be advised that the Senate Blue Ribbon Committee hearing is tentatively scheduled for Tuesday, April 14, 2026, has been ito, siya mismo nagsulat the same day. Yung unang sulat niya, ito yung unang sulat. Governor Chavez Singson, greetings. Pursuant to the above captioned subject matter and your request to testify on flood control anomalies, dated 16th of March 2026, we respectfully request your honor to submit on or before 5 p.m. of April 7. Nandun ako ng umaga. Nag-aantay. Kumain ako sa yacht club. Alauna, pupunta na ako. May dumating na surat ng umaga. The same date. Kinansel niya 7. The committee has deemed it necessary to reschedule the public hearing contingent of the mitigation of the current national energy emergency. Kung anong rason sinabi. Dokumentado ko lahat. Gusto ko, naka-ready yung affidavit ko. Mayroon akong affidavit. Nandun na ako noon. Walang tao ng umaga doon. Wala sila eh. Saan ko siya submit? Sinunod ko lang yung gusto ni Senator Lacson. And yet, sinabi niya na wala daw ako affidavit. Meron. Wala na. Kaya wala na akong pag-asa na makarating pa sa Senado. Ayaw nila malaman ng totoo. So, ito po ang katotohanan. BBM is the mastermind. Involved lahat sila, Saldico and Martin Romualdez. Yung mga public organizers, ginamit lang lahat yan. Kasi pag nagbayad yung contractor, binabayaran agad ang public works and highways. Bayad agad. Hindi pa tapos. Kaya maraming ghost project. Only in Ilocos Norte, probinsya ni Presidente na supposed to be a model. 100 flood control project, 540 ang nakalagay ng una flood control project, total of 15.7 billion for 23, 24, 25. 25 binugbog na nila doon. So, iba pa yung 22. Nung nag-umpisa sila, nag-umpisa na doon. So, ito lang 23, 24, 25 para maliwanag. Ilocos Norte, first district lang, Office of the Department of Public Highways, diretso sa first district local para wala ng bidding. Hinati-hati na kasi bawal doon malalaki. So yung 15.7 billion, hinati-hati nila doon sa daming contractor. Meron nga isang ipapakita namin yung isa, hindi magtama. At saka karamihan, wala.
ghost project and meron man substandard. I-video nyo nga, parang nga sa video para makita nila. Ito, Tungayan natin yung ilang larawan na kuha ng team na ipinadala ni Ginoong Luis Chavez Singson sa Ilocos Norte para inspeksyonin, iberipika at alamin ang katotohanan sa mga social media report na maraming flood control projects sa Ilocos Norte ang wala, sira, substandard at maanumalya. Ang una niyong matutungayan ay kuha sa Barangay Casili, Lawag City, Ilocos Norte. Ito ay isang flood control project na nagkakahalaga ng 47,022,160.24. Ito ay galing sa GAA 2025 at ang konstruksyon nito ay dapat nagsimula ng February 2025 at natapos noong September 1, 2025. Ito ay may contract number na 25AA0475. bayad na po yan. Makikita sa mga larawan na ang sinisimento ay putik at ang bakal na ginamit ay substandard. Ang sukat nito dapat, ang kanyang kapal ay dapat 200 mm. Pero makikita nyo sa mga larawan na ito ay 70 mm lamang o 2.76 inches. Ang embankment dapat nito ay dapat handling rock embankment pero hindi inimplementa dahil makikita nyo ito ay gawa sa putik. Ang susunod na mga larawan na inyo makikita ay sa Barangay Pipilak, Bintan, Ilocos Norte. Ito ay construction, maintenance of flood mitigating structure drainage system. Ang halaga ng proyekto ay 82,024,667.83. Ito ay dapat nagsimula ng February 19, 2024 at dapat natapos ng 31 October 2024. At ang source of fund nito ay GAA 2024. Ngayon, ginagawa pa lang ang proyekto. Noong unang pinuntahan ito ng team ni Ginoong Luis Chavez Singson, wala ito dyan sa kinatatayuan niya. Ibig sabihin, yung 2024 na project, ngayon pa lang ginagawa. Kaya, ang duda, Pero bayad na yan. ang noong idineklara Bayad na lahat ng yan. ICI na walang ghost project ang Ilocos Norte noong November 2025 na sinabi mismo ni General Asolin ay hindi totoo. Dahil kung makikita ninyo, ito ay kinulusad pa lang at makikita din ninyo na ang dapat na kapal ng simento nito, yung slab nito ay dapat nasa 300 mm o 11.80 inches. Pero makikita nyo sa picture, ito ay mayroon lang 40 mm o 1.5 inch na kapal ng simento. Ang susunod na mga larawan ay isang flood control project na namisalign. Mapapansin nyo, ito ay pinagtagpo pero hindi pinadhana. Mapapansin ninyo na yung bagong istruktura ay hindi nakadikit sa lumang struktura na ayon sa obserbasyon ng engineer, ito ay nagpapahina sa dalawang istruktura. Ang budget ng proyektong yan ay 55 million. Ito ay nasa Bislac River, Barangay Tandangan, Bintan, Ilocos Norte. Phase 2 ang project na ito. So, ibig sabihin, yung kanyang hindi naging tadhana ay phase 1. Nakikita niyo naman ang distansya o yung agwat ng kanilang mga istruktura. Ito ay galing sa GAA 2024 at dapat natapos ito ng April 2025. Yung sunod ay yung
flood control project na hindi sila magkatagpo. Sila ay magkahiwalay. Nakikita niyo sa litrato na itong proyektong ito na may halagang 39,199,941.52 ay isang proyekto na yung nasa kanan makikita niyo na nakahiwalay doon sa lupang istruktura. Ang sunod na proyekto ay again isang flood control project na 72,374,852.10 ang presyo. Ito ay dapat tapos na noong October 2024 pero ngayon pa lang ginagawa. Itong proyektong ito ay nasa Tandangan Bridge, Elias Bank ng Bintal, Ilocos Norte. At ang huli ay ang construction at rehabilitation of flood mitigating facility within major river basins at principal rivers, construction of flood mitigating structures along the Wangge River Basin. Ito ay nasa Barangay Gabo, Ilocos Norte. Ang halaga nito ay 48,999,813.46. Dapat tapos na ito ng 18 October 2024. Kaya lang, ito ay nawasak. At ito ay tinukumpuni pa rin hanggang ngayon. Ayon sa ating reliable sources na ang anim na contractors na ginamit dito sa mga proyekto, karamihan ng mga proyekto sa Ilocos Norte ay una yung 1116 Construction Corporation na pag-aari ni representative ng mga anak ni Congressman Ferdinand Beltran ng Magsasaka Party List, ang owner ng Third Star Builders Contractor, isa sa mga 11 contractors ng anumalyang proyekto na binanggit ni Senator Bill Lacson sa kanyang privilege speech. Yung iba naman ay gawa ng Metropolitan Builders and Construction Supply na pamamayari ng Mayor ng Lawag, Ilocos Norte na si James Brian Q. Alcid na isang political protege ng mga Marcos. At ang BJMB Construction and Supply na pag-aari ni Junio Benvenido E. Maramao na may opisina sa Antipolo City. Finally, ang sinasabi ay meron 551 flood control projects ang ibinawin sa First District Ilocos Norte. Ngunit hindi mahanap lahat ng team na pinadala ni Governor Luis Chavez Singson ang mga flood control projects at pinagdududahan na ito ay mga ghost project. Ipapakita namin yung isang mapa kung saan makikita niyo yung kabuuan ng mga flood control projects sa buong Ilocos Norte First District Engineering Office. At mapapansin niyo na sa Lasagabat, halos silang lahat magkakapareho lang ang mga kontratista na binibigyan ng award sa paggawa ng flood control projects. At nakapagtataka sa parehong buwan, susunod na buwan, palagi silang nananalo at kung iisipin niyo, paano pa nila magagampanan ang pagbuo ng isang proyekto kung halos sila na lang lahat ang nagtatrabaho at gumagawa ng mga proyekto ito sa buong taon dyan sa Ilocos Norte. Yun pong mga project doon, sa district lang binibid, para inaayos nilang bidding doon. So, hindi na dumadaan sa region, diretso. 15.7 billion, 23, 24, 25, pero about 22 doon, nung bago upo sila. Kukunti lang yon. Pero nakakapagtaka rin, kaya sila kapag generate na maraming pundo yung mali-maleta, bawat contractor na kukuha, nagbabayad ng 25
At binabayaran kagad. Umpisan pa lang, bayad na. Hindi yung may down payment na hindi yung nagda-down lang. Bayad lahat. Kaya naibibigay nila kagad yung 25%. Yung iba mas malaki pa. Kaya maraming mali-maleta dahil lahat, buong Pilipinas, ganoon ang ginawa. Yung mga yung mga contractor, meron naman iba, pero yung iba hindi na ginawa dahil hindi na kaya sa tinatanggal na porsyento. So, totoo po yung mali-maleta. Sa next, yung mga Marines, iyon ang mga tunay na testigo. Yun ang tunay na mga bagong bayani natin at hindi natatakot pagsalita. Marami po silang lalabas at marami po silang sasabihin. Kaya lang, hindi inimbestiga na sinasabi, sila inimbestiga. Baliktad. Kung sabihin mo totoo, ikulong. Si Diskaya, nagsabi totoo, kinulong sila magkasawa, kawawa naman. Nagbayad lang yun, binigyan ng project. So, anong magagawa niya? Bayad sila ng 25%. Binabayaran naman kagad sila. So, yun po ang katotohanan dyan. So, yun po ngayon, sa ngayon, marami pa po mga kalukuhan ang Marcos family. So, sa next, I hope, imbitahan ko kayo lahat sa susunod na press con, ilalabas ko lahat para marami pa. We are only talking here about flood control. Lahat, halos pinapatulan nila lahat ng pera. Marami po. Para di ba nito ang ating kababayan, flood control lang muna tayo. So, ito po pong mga contractors sa Ilocos Norte ay naimbestigahan na. Wala, hindi sila investigahan eh. Kakampi nila lahat eh. Pero nakuha lahat ng mga pera, 25%. Kaya yung mga iba, hindi na ginagawa. Yung iba, binalikan namin, ginagawa na, tinatakpan lang. Pero nakuha na namin ng picture na may date, yung camera na may date. So, mas anong gawin pa nila ngayon, hindi na nila mapapagtakpan. Sa dami ng ninakaw, hindi po nila mapapagtakpan itong kalukuhan na ginawa, itong Marcos administration. Ito lang ang presidente, walang project. Walang project. 5,500 flood control, wala po. Hanapin nyo ang buong Pilipinas. Pinasyalan ko na po lahat, nakausap ko na po yung mga tao. Yung pinunta niya sa Bulacan, unang-una, ghost project, siya mismo. Inimbestiga niya, nandun pa. Ghost project talaga. Pinabalikan ko, ganun pa rin. Wala nang magawa eh. Hindi na nila ginagawa dahil nakuha ng pera yung mga kontraktor. So pagkatapos po na mag-asawang Diskaya, sa palagay niyo po, wala na bang susunod na maiimbestigahang contractors? Yung magsasabi ng totoo. Ako, nagsasabi ng totoo, pinayalan nila ako ng plunder. Available yun. Hindi naman totoo eh, kaya hindi nila masampa para lang masabi na may kaso kong plunder. Etong ginagawa nila ang plunder. Billions, billion. Yeah, ito ang plunder talaga. Conspiracy sa susunod, papakita ko paano nag-umarte-arte si BBM na dinannounce niya lahat yung mga bintangan niya, yung mga nagnanakaw na kabad ng bayan. Kung paano nila ginawa, dokumentado po yun. Naka-video ko lahat yun. Para di malitong tao, yun, dito lang muna. Good morning. Paparating na naman po ang SONA. Anong tingin mong laman kaya ng SONA niya, sir? Walang nakakalam. Wala nang naniniwala kay BBM. Kung ano man ang sabihin dyan, di ako naniniwala. Hanggat di ba imbestigan yung mga mali-maleta, natutuo yun, ang dami ng testigo, walang mangyayari sa ating bansa. Tuloy-tuloy ito kung hindi natin sila pahintuin, kung hindi imbestigahan yung mga wala nang batas eh. Nasaan yung ombudsman? Bakit hindi nila imbestigahan? Sabi nila kakasuhan si Martin Romualdez. Bakit wala na, tahimik na sila? Dahil may involved ang presidente. Tuminto na eh.
Kakasuhan namin. In fact, binigyan na yata ng order na hindi pwede lumabas. Bakit tuminto na sila? Natakot sila kay Martin. At hindi na rin tinuloy ni Martin dahil pareho sila.